Anak, may asikasuhin lang ako importante ha. Iiwan kita. Pero behave ka ha. Opo, Mami. O, baka naman puro TV ang asikasuhin mo. Huwag ka manonood nung sa sex bomb na yon ha. Sabi ni Kaka, sa demonyo yon. Opo, Mami. At pakakatandaan mo ha, yung pinapangaral sa'yo, lalong-lalo na yung tungkol sa pagmumura. Huwag mong gagayahin yung iba, palaging nagmumura. Don't say bad words. Magagalit sa'yo yung God. Opo, Mami. Kung manonood ka ng TV, lipat mo sa dating daan. Panoorin mo si Ingkong, marami kang matututunan doon. Hindi yung puro cartoons, puro karahasan lang yung mapapanood mo dyan. Alis na ako, ha? Yes, Mami. Sinungaling! Gago! Parang manluloko! Dito mo, pinapaka itong ministro nito, tarang ito eh. Sige, demanda mo ako, itindigan ko, tarang talaga. Isipin mo, yung daw ADD Convention Center, nakapangalan daw ulol. No? Ulol ka. Gago! utang ina mo eh. Ang nakaupo na sa kapangyarihan. Akin na ang buong sanlibutan. Ako ang may-ari ng buong sanlibutan. 7 billion na kaluluwa ng tao dadaan sa akin. Ibig sabihin si Bill Gates dadaan sa akin. Siyempre, may kaluluwa siya eh. Pagka ikaw namatay, wala ka ng bilyon. Hahanapin mo kaligtasan mo. Ako na yon. Kapatid na Maricel, matatanggap mo ba to? Na siya may-ari ng kaluluwa, 7 billion people? Totoo ba yan? Basahin natin sa Biblia, 18:4 ng Ezekiel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Tamo, wala pa si Kibuloy, may nagsabi na nun eh. May sabi nun ng Diyos. Ngayon lilitaw ka, kapakailan ka lang lumitaw, ikaw na may-ari ng kaluluwa ng lahat ng tao. Ano ba naman kayabangan yan? Kapatid, magunos dili kayo maniwala dyan kay Kibuloy. Kayabangan yan. Lahat ng kaluluwa kanya, ang mundo kanya, pati ginto ng Amerika kanya. Lahat kinakanya. Totoo ba yon sa reality? Totoo ba na ang ginto ng Amerika kanya? Pakinggan nyo ang kawalang hiyaan dito. Kada nasod na na ipundong bulawan, nag-back up sa ilang economy. Ang pinakadaghang bulawan sa kalibutan ng United States, 8,000 metric tons of gold ang nasa ilaha. Second is Germany with more than 5,000 metric tons of gold. Ako na tanan. Amo, ako na tanan. Yung lahat ng ginto sa Amerika, ginto sa Germany, kanya na raw lahat yun. Totoo ba yan? Mag-isip na lang tayo in logic. And in reality, hindi ka maniniwala, sinungaling yan eh. Sinungaling na, nanloloko pa ng kapwa na sinasadya niya raw na imali para raw ako mabingwit. Kalukuhan, talagang hindi mo alam yung pinagsasasabi mo. Nagsalita rito sa Brazil, pinanganak daw si Moises, inutos daw ni Paraon na patayin ang lahat ng batang lalaki 2 taon pababa para mapatay si Moises. Pinon ako, sinadya niya raw yun. Sinadya. Hindi naman ako kausap mo noon, ang kausap mo mga Brasilero eh. Meron pa ngang mga nakaanong headphone para maintindihan dahil hindi naman marunong ng English yung mga iba roon. O pakita ko sa inyo, sabi mo, sinadya mo, talagang yan ang paniwala mo, mali ang paniwala mo. Pare, nagpapakumpisal. Biglang may kumatok sa pintuan, pagbukas niya, nagulat siya.
Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit, may takmaba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Father, nag-uusap lang naman kami, nauwi sa pagtatalo. Ayaw niya pong magpatalo, Father. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-uusapan yung nauwi sa pagtatalo para maging dahilan para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Father. Sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala. Pinipilit niya talaga ako, Father. May Diyos nga, may Diyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niyang tumigil, Father. Pinatay ko na lang siya. Ikaw, Father, naniniwala ka bang may Diyos? Sabi nung pare, dati. Oh, bakit? Kung sa inyo nakatutok yung palakol, maninindigan kayo? Ha? Kahit ako sabihin ko, chismis lang yan. Tatago na ako sa kumbento. There are tests of faith. Kapag dumaraan tayo sa mabibigat na pagsubok, alam naman ng Lord na pinanghihinaan din tayo ng loob. Dasal ka ng dasal, wala naman nangyayari. Yung isang bata, si Totoy, tuwing magpapasko kasi sinasabi nitong parish priest, sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby Jesus at sa Pasko makukuha nyo kailingan nyo. 3 taon sumusulat si Totoy, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. 3 taon sumulat ng bata. Wala naman dumating na bisikleta sa 3 taon. Dahil sinabi na naman ng pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't ka pa susulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Nagsimba ng Pasko. Tapos ng misa, nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Kidnap for ransom. Di ba? Nangyayari sa atin yan. Kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman, sabihan ka ba naman ng doktor, may taning na buhay mo, kakapanghina din ang loob yun, di ba? Di mo tuloy alam kung bakit sa akin nangyari ito. Sabi ng doktor, may taning na buhay mo. Ikaw naman, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. Pag ginawa ko po ba yung gagaling pa ako, hindi na rin. Pero pag ginawa mo yan, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Puto ka na. Tapos may mga artista. Meron naman doon sa isang tabi, pag piyesta, meron naman isang kumakain ng apoy. O dito sa banda rito, tingnan ninyo, ang babaeng may 7 paa. O, yun. Yan ang ginagawa pag piyesta. Puro kawalang yan. Talagang ginago kayo ng mga pastor nyo. Ako, paratangan nyo kung ginagago ko kayo. Hindi nyo kayang patunayan. Bakit? Sinasabi ko salita ng Diyos eh. Ang Katoliko, nakikiapid kayo sa kahoy at bato. Sabi ng Diyos, dahil sa kanyang kahiyahiyang kahalayan, ginungisan niya ang lupain, nakiapid sa bato at sa kahoy. Di ba kahiyahiya sa Diyos yan? Di ka ba nahihiya sa kapwa mo tao? Pero mo, haharap ka sa bato, sasabihin mo, Mama Mary, hear my prayer. Harap ka kay Joseph, Papa Joseph. Kahoy at bato yung kinakausap mo. Basahin natin ang Jeremias 2. Pakinggan nyo ang nakatuparan ng hula. 2:27 ni Jeremias. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako, sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Inyo ang ugali ng mga taong gago. Bino mo sabihin mo sa kahoy kay Papa Joseph, Papa Joseph, ikaw ang aking ama, sabi niya sa kahoy. At sa bato, ipinanganak mo ako, ikaw ang mama ko, Mama Mary. Bato yun eh. Nandun naka-display sa garden, luluhod-luhod ka ron, tatawag ka Mama Mary. Ang sabi ng Diyos na Ama, ipinihit nila ang kanilang likod, hindi nila ako hinarap ng kanilang muka. Pero pagka nagigipit sila, sasabihin nila sa akin, bumangon ka, iligtas mo kami. Bakit? Hindi naman maliligtas yan nung kahoy at batong hawak niya eh. Yung sarili nga nung kahoy at bato, hindi nga nila mailigtas eh. Pakita mo nga.
Nawala lang ulo eh. Basag ang ulo. Maililigtas ka ba niyang kahoy at bato na yan? Yan pa rin ba kayo mga Katoliko? Mag-isip naman kayo. Galit lang kayo sa akin eh. Kasi yung pari doon sa Cebu, pangunahing galit sa akin. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Pati mga video ini-edit ng gago. Napakawalang yan pari nitong gagong ito. Yan ba ipagtatanggol mong religiyon? Yang kung ano-ano ang sila mo, yan ba ngayon ang magliligtas sa inyo? Ha? O tinan mo, yan, bali ang ulo niyan. O, paano ngayon maililigtas ka niyan? Yun namang isa, yung pari niya, nasugatan pa dahil nabagsak doon sa ulo. Pakita mo. O, yun, naman ang ulo ng pobre, o. Kasi masama yan, idolatria yan eh. Imbis na sambahin mo si Kristo, kung sino-sino sinasamba mo, yan ang pakikiapid. Nakasuklam-suklam sa Diyos. Pakikiapid na laban sa Espiritu. Dapat makisama ka sa Espiritu ni Kristo. Hindi sa Espiritu ni Buddha, hindi sa Espiritu ni Sinto. Huwag kayong sasama rin sa mga ganong gawain, mga kapatid. Iilawan mo pa yung kahoy at saka yung bato. Makikipagprosesyon ka pa. Gagastos ka pa ng paputok. Uupa ka pa ng banda ng musiko. Dios de salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, brujing, brujing, eres. Oh, puto ka na. Tapos may mga artista. Meron naman doon sa isang tabi, pag piyesta, meron naman isang kumakain ng apoy. O dito sa banda rito, tingnan ninyo, ang babaeng may 7 paa. O, yan. Yan ang ginagawa pag piyesta. Puro kawalang yan. Para kumita. Yan ba ngayon ang ipagmamalaking yung relihiyon? Miski sa Biblia nyo, bawal yan eh. Eh ginagawa pa rin nyo. Kinakapalan na lang nung pagmumukha nung pari sa Cebu. Kinakapalan mo na lang ang mukha mo. Kasi kung magbabasa ka ng Biblia, ikaw mismo, kukondinahin mo yan, gago. Naintindihan nyo ako, mga kapatid? Sana maintindihan nyo ako. If I am with you, I shall remain in the church of Christ. If I am with you,